So, yon mga kalbo, what's up? Hanap buhay na ulit tayo. Medyo maganda na yung ating pakiramdam. Kaya tayo maghanap buhay na. Para naman tayo may pagkalibangan at maiwasan ang pagkahibang. Siyempre, para kumita natin ng kapirasong salapi. Kahit kakarampot lang kikitain mo dyan, at least meron ka pa rin kikitain kesa sa tumambay ka maghapon at makipag-fishmission lang. O diba? Alright. Sinakuha kasi tayo ng flu, trangkaso, samahan pa ng matinding ubot sipon. Diba? Tapos may anxiety pa tayo. Nakupo. Ayan, medyo okay na, kaya tignan na tayo. Kasi ito lang din talaga ang libangan ko, no? Pagtitinda. Kasi nga hindi pa tayo pwede magtrabaho. At history facts muna tayo mga kalbono. Trivia muna tayo. Alam mo mga kalbono, yung balut pala, una palang pinakilala sa atin yan ng mga Chinese. Around 1565 at 1885. Ganong taon nila ipinakilala dito sa Pilipinas o sa mga Pinoy yung balot at pagkain nitong balot. At una pala itong itininda sa bayan ng Pateros sa halagang 2 ayon sa history. Kaya naman yung bayan din ng Pateros ang naging balot capital ng Pilipinas. At eto pa, ayaw na ayaw ng mga Amerikano ang balot, di ba? Nandidiri sila kapag kumakain ng balot ang mga Pinoy. Ayaw nila ang balot. Kaya kung ayaw mo sa Amerikano, bigyan mo ng balot. Siyempre yung balot hindi kompleto yan kapag walang chicharon. Ayan, ito chicharon. Ayan, wala akong bituka ngayon, walang bituka si ate, kaya fish cracker na muna. Kahit papano may tubo ako dyan ng 5 piso isa. O diba? Kahit papano kikita ka kahit sa maliit na halaga lang. Diba? Siyempre, kailangan meron niyang suka. Sukang maanghang, sukang hindi. At asin. O, diba? Lagay ang asin. At iaayos ko na nga yung aking lagayan ng balot. Itong styro na to, buti na lang may mga kapitbahay talagang mapabait, no? Pinahiram lang sa akin ni Nanay Elsa tong styro niya eh. Styro ni Nanay Elsa to eh. Prepare na ulit tayo. Alam nyo mga kalbo, no? Kahit maliit lang yung business nyo, pagtyagaan nyo. Pagtyagaan nyo. Kahit sabi mong maliit lang yung kinikita mo, pagtyagaan mo pa rin. Mas mahalaga yung kesa gumawa ka ng mali, di ba? Kesa magnakaw ka, manloko ka ng kapwa. Oo nga, malaki nga kinita mo, pero masama naman yung ginawa mo, hindi magtatagal lumahal mo. Pinaka-worst nun, pwede ka pang mapatay o pwede ka pang makulong. Kahit may maliit kang business, pagtyagaan mo lang, hindi naman habang buhay ganyan ang sitwasyon mo, di ba? 80. May matututunan at matututunan ka. At kapag may opportunity, di ba, may mas malaki kang puhunan, gamitin mo, mag-isip ka ng bagong business na alam mong mas aangat ka, di ba? Ako nag-aantay lang din ako ng opportunity, diba, para mas makakuha rin naman kayo sa sayos. Kung wala pang business, trabaho muna ulit. Ganun lang, diskarte lang sa buhay. So, asikaso muna ako ng paninda ko. Dami ko pang gagawin eh. Bye-bye!